At ano ba ang mangyayari sa atin kapag tayo ay naibigan ng Allah? Sinabi sa isang hadith, kapag nagustuhan, naibigan ng Allah ang kanyang alipin, halimbawa si Abdullah, ay tinatawag niya si Jibril. Ya Jibril, katotohanan ng naibigan ko si Abdullah, kaya marapat sa'yo, naibigin mo rin siya. At hindi nagtatapos dun. Kapag nasabi ng Allah kay Jibril, naibigin mo ang aking alipin na naibigan ko, ay iibigin ito ni Jibril. At pagkatapos nito, ipagsisigawan na naman ni Jibril sa mga malaika sa kalangitan, katotohanan, si Abdullah ay naibigan ni Allah, kaya't marapat sa inyong mga malaika, naibigin niyo rin siya. At anong gagawin ng mga malaika na ito? Iibigin ka rin ng mga malaika. At ano ang mangyayari sa taong ito na nandito sa mundo? Ang mangyayari sa taong ito na inibig ng Allah at ng kanyang mga malaika ay tatanggapin ng mga tao dito sa mundo. Iibigin ng mga tao dito sa mundo, magugustuhan ng mga tao dito sa mundo, sapagkat minahal siya ng Allah. At wala nang choice yung mga tao, kundi ibigin ng taong yun. Dahil ang Allah mismo, pinaibig niya ang mga taong yun sa'yo. Ngunit hindi lahat ng tao magugustuhan ka, kahit gaano ka pa magka-religyoso. Ang tanging magkakagusto lang sa'yo, iibig, magmamahal sa'yo, ay yung mga taong sumusunod sa katuruan ng mahal na propeta Muhammad, sa kanyang mga sunnah at sa kanyang mga pinag-utos sa atin. Na ungangambo ikahangan kay ginaon ka. Ungangambo ukagay pan kay ginaon ka katanuni kinto ba na palkatan as syaitan. Sukap apo jakarata mo tito apo jondita mengka kanin kapamikali susimba kanu Allah Ta'ala. Sandan sa bagla paritian ng kanan turmay bagla ibataw no Allah Ta'ala. Kaya ba ipagampaga na yan? Ang makapunas sa kanudusan mo tao na 5 waktu sa kanudal mo kagabi. Kahit isang tao lamang ang gumawa ng kasalanan, pwede niyang madamay ang taong nananampalataya. Kauman isasakit ayani mana katawan to'y gangguan na mag. Kahit na ikaw ay nagsasala, kahit ikaw ay nag-aayono, kung hindi ka mapagkakatiwalaan, hindi pa rin kumpleto ang pagiging pananampalataya mo. So tao tigo, Rasul sallallahu alaihi wasallam matagal mangantap na nambataw na sobre kalbutin. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dagapadaka sa mga migkakataw, ginadadan ka prisin nagkataw ka kagina ka pedo-pedo na pagkataw ka kakapamandu kanira. Nadi matadi ni tao amay kayaning kapatan na kitab Allah Ta'ala. Libre lang ang pagsamba sa Allah, ngunit napakarami rin sa atin ay hindi magawang pumasok sa masjid kahit na ito ay libre. Ang paggawa ng kabutihan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga alipin ng Allah, ay magiging dahilan na para tayo ay maibigan ng Allah. Magiging dahilan ng paggawa natin ng kabutihan para tayo ay maibigan ng Allah. At ano ba ang mangyayari sa atin kapag tayo ay naibigan ng Allah? Sinabi sa isang hadith na kapag tayo ay nakarelate sa hadith na ito ay talagang mapapaiyak tayo. Sinabi sa isang hadith, "Idza ahabballahu 'abda fulanan, nadahu Jibril." Kapag nagustuhan, naibigan ng Allah ang kanyang alipin, ay tinatawag niya si Jibril. Ya Jibril, tinatawag ng Allah si Jibril. At anong sinasabi ng dakilang Allah kay Jibril? Inni uhibbu fulanan. Katotohanan Jibril, na naiibigan ko si fulan, halimbawa si Abdullah, sasabihin nyo ng Allah, Ya Jibril, katotohanan naiibigan ko si Abdullah, kaya marapat sa'yo, naibigin mo rin siya. Ya Jibril. Hindi natin pwedeng ihalimbawa ang Allah, ngunit isipin na lang natin na ang mahal na presidente ay inimbitahan tayo. Di ba napakalaking karangalan yun? Inimbitahan tayo sa kahit saan man. Mahalagang meeting, inimbitahan tayo ng mahal na presidente dito sa Pilipinas. Di ba napakalaking karangalan yun? E paano na lang ang Allah? Pinagsisigawan niya sa buong kalangitan. Ya Jibril, katotohanan naibigan ko ang aking alipin. Isipin natin yun, mga kapatid. Kung gaano kalaking karangalan yun kapag tayo ay naibigan ng Allah. At hindi nagtatapos dun. Kapag nasabi ng Allah kay Jibril, naibigin mo ang aking alipin na naibigan ko, ay iibigin ito ni Jibril. At pagkatapos nito, ipagsisigawan na naman ni Jibril sa mga malaika sa kalangitan na katotohanan, si Abdullah ay naibigan ni Allah, kaya't marapat sa inyong mga malaika na ibigin niyo rin siya.
At anong gagawin ng mga malaika na ito? Iibigin ka rin ng mga malaika. At alam niyo ba kung gaano karami ang mga malaika? Mas marami pa sila sa buhangin dito sa mundo. Mas marami pa sila sa buhangin dito sa mundo. At imaginein mo na lang yun, na lahat sila iniibig ka, pati ang Allah. At ano ang mangyayari sa taong ito na nandito sa mundo? Ang mangyayari sa taong ito na inibig ng Allah at ng kanyang mga malaika ay tatanggapin ng mga tao dito sa mundo. Iibigin ng mga tao dito sa mundo, magugustuhan ng mga tao dito sa mundo. Sapagkat minahal siya ng Allah. At wala nang choice yung mga tao, kundi ibigin ng taong yun. Ang Allah mismo, pinaibig niya ang mga taong yun sa'yo. Ngunit hindi lahat ng tao magugustuhan ka, kahit gaano ka pa mangka-religyoso. Ang tanging magkakagusto lang sa'yo, iibig, magmamahal sa'yo, ay yung mga taong sumusunod sa katuruan ng mahal na Propeta Muhammad, sa kanyang mga sunnah, at sa kanyang mga pinag-utos sa atin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.